Sitwasyon at epekto ng Bagyong Paulo sa Central Luzon, ating aalamin kasama si Ma'am Cheng Quizon, Information Officer ng OCD Region 3. Magandang tanghali po, Ma'am. Magandang tanghali po, Asek Alan and Asek Albert at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Yes, good morning po Ma'am Cheng. No? Una sa lahat, kamusta na po ang lagay ng panahon at sitwasyon ngayon sa Central Luzon? Ramdam na po ba yung hagupit ng Bagyong Paulo sa ngayon? Yes sir, unti-unti na po namin nararamdaman yung hagupit po ng hangin at yung ulan na dulot nitong si Typhoon Paulo po. Sa katunayan po, specifically for the province of Aurora ay may heavy rains and winds na po na nararanasan sila ngayon as of the moment. Okay. Hi ma'am. Sa usapin po ng mga probinsya o bayan dyan sa inyong rehiyon, ano-ano yung mga nasa high-risk area? Yes sir, halos sakop po ni Typhoon Pablo yung buong Central Luzon. And halos lahat po ng mga probinsya namin dito ay meron po or kasama sa ating tropical cyclone wind signal. So itinaas po kanina ng Pag-asa yung signal number 4 sa ating pong extreme northern portion of Aurora. Yan po ay ang mga munisipyo ng Dilasag at Kasiguran. Meron din po tayong signal number 3, yung northern portion naman po ng Aurora, yung Dinalungan and Dipaculao. Signal number 2 rin po yung central portion ng Aurora and yung northern portion ng Nueva Ecija po. And signal number 1, yung rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, the northern portion of Bulacan. We also have the province of Tarlac, signal number 1 po, and the northeastern portion of Pampanga. Kasama rin po, hagip din po ang northern portion po ng Zambales. So halos malawakan po, halos buong mga probinsya po namin dito sa Region 3 ay aming pong tinutukan ngayon. Ma'am Cheng, meron lang ako mabilis na follow-up question. No? Kasi marami po sa ating mga kababayan makakakuha ng warning. Nakita ko sa social media ito kanina. Nakalagay, signal number 3, pero pagtingin nila sa ulap sa labas, mukhang malinaw pa yung ulap, saka maaraw pa. Yun bang signal, ibig sabihin mararamdaman kagad or warning yon na parating pa lang? Opo, bawat mga signal natin po or category po ay meron pong tinatawag na warning lead time. So kung usaping signal number 4 po, meron po tayong at least 12 hours to prepare bago po natin maramdaman yung hangin na dulot. Kung signal number 3 naman po, we have at least 18 hours warning lead time na hinihintay. And signal number 2, we have the 24 hours warning lead time for Typhoon Paulo. And signal number 1 po, we have at least 36 hours warning lead time po. So dapat ay wag po masyadong pakampante rin yung ating pong mga kababayan na como wala po tayong pag-ulan at wala pong mga hangin na malalakas ay tayo po ay lalabas na and gagawin po yung mga normal activities natin. So bilang paalala po, yung ating pong tropical cyclone wind signals po ay meron po tayong warning lead time na tinatawag or hinihintay po. Ayan, nabanggit nila nga Ma'am Cheng, yung ulan saka yung hangin. Paano naman po yung sinasabing daluyong? Nagbigay babala po ang Pag-asa sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo sa mga coastal areas. May naitala na po ba kayong mga insidente ng daluyong or storm surge o pagbaha sa mga coastal areas ng Central Luzon sa ngayon? Sa ngayon po, wala pa naman po tayong mga monitored and reported na storm surge or mga daluyong dun sa coastal areas po natin. So patuloy po tayong nakatutok, lalong-lalo na po dun sa mga coastal provinces po ng Central Luzon. Okay. Ma'am, I understand kabilang sa paghahanda po ninyo yung pag-deploy ng mga quick response teams. So far, ilan po yung inyong grupo o yung inyong quick response teams na nakatalaga sa mga lugar na nabanggit nyo kanina na tinuturing na mga high-risk areas? Yes po. So lahat po ng ating pong mga local government units or LGUs through our local DRRM offices po ay may mga
kanya-kanyang quick response teams, no, na on standby and ready for deployment, no. And of course, supported din po yan ng ating mga response clusters dito sa Central Luzon or Region 3, no. And of course, pati po yung ating pong mga RDRRMC 3 member agencies na nakatutok po yan, naka-standby and ready for any augmentation. And of course, yung ating pong SRR teams also are on standby, sir. Ma'am Cheng, meron ba kayong datos o detalye tungkol dun sa mga kinakailangang ilikas? Ito ho ba yung sinasabi nating preemptive evacuation? Pinatupad nyo na po ba yan? Lalo na dun sa ating mga coastal areas? Yes po, meron na po tayong mga recorded na natanggap na mga preemptive evacuation po, no, base po sa ating pong monitoring and coordination. And total of 1,063 families po, breakdown into 3,183 individuals po, no, yung nagsagawa na po ng preemptive evacuation. Yan po yung mga sa munisipyo po ng Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan at Dipakulaw po sa Aurora. Okay. Ma'am, so far may mga challenges ba tayong inaharap, in particular dito, sa pagpapatupad ng preemptive evacuation? Maagap naman po, no, yung ating pong mga local disaster risk reduction and management offices, no. As early as ilang araw goes po, no, ay nagkaroon na po tayo ng pre-disaster risk assessment na tinatawag. So from there po ay nagpatupad na po sila ng mga malawakan nilang announcements, no, sa kanila pong mga areas of responsibilities para po magpalikas at magbigay po ng babala sa ating pong mga kababayan. Kamusta naman po, Ma'am Cheng, yung inyong pakikipagtulungan sa DSWD para naman sa supply ng food at non-food items, Ma'am? Yes, Asek. We are in constant communication and coordination po with our DSWD Regional Field Office 3, no? And base po sa kanila pong report, mula aming pong pre-disaster risk assessment ay all stocks po are on standby and ready for augmentation, no, kung kinakailangan man po. And meron din po kaming Regional Virtual Emergency Operation Center na naka-open 24/7, no, dito po sa aming pong tanggapan to monitor, to get updates po, no, from the DSWD. Ma'am, I understand yung mga walang pasok na declaration, in particular dyan sa Region 3, na kikita o nababasa po ng inyong mga kababayan dyan sa bawat LGU Facebook page nila. Ngayon na lang po, ma'am, ang aking tanong or last statement po para sa interview na ito sa iyo. Paalala niyo po sa ating mga kababayan dyan sa Region 3 na posibleng maapektuhan nga nitong Bagyong Paulo. Para sa ating pong mga kababayan, tayo po ay manatili na vigilant, no, at maging mapanuri po sa sitwasyon natin sa inyo pong mga kanya-kanyang lugar. Huwag po tayong papakampante if wala pa pong mga pag-ulan or hangin ang ating pong nararanasan, no. Makinig po at sumubaybay po kayo sa mga updates from Pag-asa. And of course, panawagan din po natin to follow yung mga official social media ng ating pong mga warning agencies, no. Huwag po tayong lalabas ng bahay kung hindi po ito higit na kinakailangan, pero pag meron na pong abiso ng ating pong mga otoridad, ng ating pong mga LDRRMOs, tayo po ay makinig at makipagtulungan sa kanila, no. And asahan po ninyo ang Office of Civil Defense Region 3 at ang ating pong mga LDRRMOs and RDRRMC 3 member agencies po, and our response cluster ay nakaantabay at handang tumulong po sa ating pong mga kababayan. Ang ganda ng sinabi ni Ma'am Cheng, no, makinig at makipagtulungan. Maraming salamat po sa inyong oras, OCD Region 3 Information Officer Cheng Quizon. Thank you po.